Ito ang reading mo, Cancer. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hangman. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung nararamdaman mong gusto mong umalis dun sa isang sitwasyon sa buhay mo, pero nahihirapan ka. Tinatry mong i-remove yung sarili mo at gumagawa ka ng paraan kung ano yung magandang way na makakatulong dun sa sitwasyon mo ngayon. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na you feel burnout. Andun yung ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Some of you, yung responsibilidad mo, pinupunuan mo, even though pagod ka na, gusto mo nang sumuko, pero hindi pwede. Kailangan mong gawin yung responsibilidad na yun dahil nakaatang yun sa'yo eh. Wala kang ibang maaasahan para doon. Meron kang iniisip dito na pwedeng makatulong dun sa pagkakakitaan mo or mapaunlad yung financial mo, pwedeng career mo, trabaho. Iniisip mong mapalago, pwedeng business or yung pera mo. And some of you, nakikita ko dito na may tao na gustong gumawa ng hakbang towards you pero pinag-iisipan niyang mabuti. Ayaw niyang magkamali. Kailangan mo nang habaan yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon para hindi magkamali sa huli. Nandun yung merong blessing na parating or merong darating na regalo or ibibigay mo or ibibigay sa'yo. Some of you, minamanifest mo na makatanggap ng blessing. Pagmamahala ng dalawang tao na totoo sa isa't isa. Some of you, pinupunuan mo yung pagkukulang. Kung ano yung sa tingin mo, kailangan mo, ikaw na yung nagbibigay. Ikaw na yung nagpupuno. Or nagpupuno ng pagmamahal sa isa't isa. Or pwedeng sa mga mahal mo sa buhay. Meron ditong darating na opportunity para sa'yo. Some of you, passion, or may darating na text, chat, or email. Nakita ko na meron ka pa ring hindi makalimutan sa buhay mo, sa iyong isipan. Pwedeng situation or person na malaki yung naging bahagi nun sa buhay mo. Some of you, iniisip mo na makapag-ipon, makapagpundar, at maiayos kung ano yung iyong kinabukasan at mahal mo sa buhay. Nagkaroon ng pagtatapos dun sa situation na yun, may darating na panibago or pagsisimula. Clarify natin ang Ten of Wands, Death, and Ace of Pentacles. May darating na transformation dito dun sa responsibilidad mo na iniisip na alisin yung sarili mo dun. Unti-unting magbabago yan. Kasi meron ka ditong matatanggap na napakahalaga nito para sa'yo. Either
financial, career, or opportunity para sa'yo. Some of you, andun yung minamanifest mo na mabago yung buhay mo. And alam sa sarili mong pagod ka na eh. Na-burnout ka na. Gusto mong sumuko na. At mabago yung buhay mo. Clarify natin ang temperance. Queen of Wands and Nine of Cups. Meron darating dito na gustong-gusto mo. And andun yung unti-unti ka na rin nagiging okay, nag-heal ka. At the same time, yung faith mo mas lalong naging matatag. And andyan yung gabay mo, palagi kang minamasdan, binibigyan ng tamang mga payo or ideas para sa'yo. Some of you, may darating dito na swerte na talagang para sa'yo, yun yung pinapangarap mo. Clarify natin ang Two of Cups. Five of Swords and Strength. May mga gusto ka nang kalimutan dito na nangyari sa buhay mo. Ginawa mo lahat ng makakaya mo na mapunuan yung pagmamahal na yun. And iyon yung nagpatatag sa'yo eh. Ginawa mong inspirasyon yun para mas lalo kang maging matibay. Clarify natin ang Four of Pentacles. Six of Cups and Four of Swords. May gustong bumalik sa buhay mo. Maaaring nagkaroon doon ng sitwasyon na hindi kayo nagkausap. And hindi mo rin makalimutan yung tao. And ganun din yung person na to. Clarify natin ang King of Pentacles. Queen of Pentacles and Knight of Cups. Nakita ko na unti-unting nararamdaman nitong tao na to yung pagmamahal. And iniisip niyang magbigay uli ng panahon, oras. Some of you, andun yung iniisip mong gawin yung makakaya mo. Bigay ng effort dun sa tao. Kasi andun yung may nararamdaman ka pa rin. Pero pinag-iisipan mo na maigi kung tama pa ba yung gagawin mo. Clarify natin ang Ace of Pentacles. The Hangman and the World. Minamanifest mong makaalis dun sa isang sitwasyon na hirap na hirap kang i-remove yung sarili mo dun. And andun yung nakikita ko na magkakaroon dyan ng pagbabago. Unti-unti mo naman na marirealize lahat kung ano yung better na makakatulong doon sa sitwasyon na yan. Clarify natin ang Eight of Wands. The Tower and the Moon. May mga tinatago ka dito sa sarili mo na kung ano yung natatanggap mo or dumarating sa'yo. You keep it to yourself. Some of you, may darating dito na pagsisimula para sa'yo na magkakaroon ng back-to-back na passion. Either relationship na magkakaroon ng fiery moment doon. Pero, you keep it to yourself kung ano yung meron doon sa situation na yon. Clarify natin ang The Tower. Nine of Wands and Queen of Pentacles. Nakita ko na gagawin mo yung makakaya mo para makapagsimula uli. At maging okay ka. Iniisip mo na andun yung
gagawin mo lahat ng makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Ask us to help you in this situation, and we will immediately go to work on your behalf. We are governed by many universal laws, and among them is the free will that allows you to make your own choices and decisions. So we patiently await your request. Ang mensahe ng iyong gabay na andyan lang yung Diyos at ang gabay mo para tulungan ka. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka dun sa tamang path na gusto mong tahakin. And ihiling mo sa Diyos Ama kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Magtiwala ka sa Diyos at sa kakayahan mo na ma-achieve mo kung ano yung dreams mo sa buhay. Pagsumikapan mong maigi kung ano yung mga gusto mong mangyari para mas maganda yung darating para sa'yo. And i-attract mo kung ano yung gusto mong ma-receive sa iyong buhay. At itong yung reading, Cancer, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.